Kumakapit ang ulap sa gumugulong na bukirin ng Ireland habang tahimik gumagalaw ang mga anino sa palumpong. Isang nag-iisang unit ng irregular ang gumagala sa kanayunan. Tahimik ang mga yabag sa basang lupa, nakasabit ang mga riple at matalim ang mga mata. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay nagmamarka ng oras habang dahan-dahang umaakyat ang usok mula sa mga tsiminea. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, ibang uri ng tensyon ang namumuo. Sa mga bayan at nayon, ang mga barracks ng Royal Irish Constabulary ay binabantayan ng mahigpit, mga gwardiyang naglalakad, mga ripleng handa, isang simbolo ng isang estadong naroroon ngunit kinukwestiyon. Sa makikitid na tulay na bato, dumaraan ang maingay na truck ng Britanya, umaalingaw-ngaw ang makina sa mga lambak ng ilog habang ang mga sundalong nakauniforme ay paalala ng kapangyarihan at pananakop. Samantala, sa masisikip na bulwagan sa Dublin, nagtatalo at nakikipagnegosasyon ang mga politiko, mabigat ang hangin sa bigat ng mga desisyong huhubog sa kapalaran ng isang bansa. Habang nagsasalpukan ang mga nag-aalab, na tinig tungkol sa kahulugan ng katapatan, halaga ng kalayaan at pangarap para sa isang isla na hindi pa natutupad. Dito, sa masalimuot na tanawing ito, bawat hakbang ay maaring mapanganib, bawat pagpili ay puno ng mabigat na kahihinatnan. Hindi lang sa digmaan nagaganap ang pakikibaka, kundi pati sa kalsada, tahanan at isipan ng mga nakasaksi. Ang magkabilang panig, ang puwersa ng korona ng Britanya at ang mga revolusyonaryong Irish ay gumagawa ng mga kilos ng karahasan, pananakot at pagganti. Buong mga komunidad ang nagdadala ng bakas ng mga sagupaan na ito at ang mga kwento ng katapangan, takot at pagkawala ay nakaukit sa sama-samang alaala. Ang ilan sa mga gawaing ito ay ipinagdiriwang, habang ang iba naman ay kinokondena. Ngunit halos lahat ay nananatiling paksa ng debat at pagninilay at ang kanilang mga alingaw-ngaw ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Isang siglang lumipas, ang mga taon mula 1919 hanggang 1923 ay isang pag-aaral. Sa mga pagkakaiba, dalawang magkaugnay ngunit magkaibang digmaan ang naganap sa parehong lugar. Ang laban para sa kalayaan ay nagpapakita ng mga gerilyang grupo na lumalaban sa isang imperyo. Bawat laban ay nagpapalapit sa pangarap ng pamamahala, ngunit kapalit nito ang maraming buhay. Ang pangalawa ay isang digmaan tungkol sa kung ano ang dapat na kahulugan ng kalayaang iyon. Naglalaban-laban ang dating magkakampi at pinawasak ang mismong hibla ng lipunan dahil sa mga tanong ng katapatan, prinsipyo at kinabukasan ng bagong tatag na estado. Sa panahong ito, ang Ireland ay nahuli sa pagitan ng pag-asa at karahasan, pagkakaisa at pagkakabaha-bahagi, isang lupain na hinuhubog hindi lang ng tao kundi pati ng kanilang pakikibaka. Samahan ninyo kami ngayon habang tinutuklas natin ang kwento ng mahirap na pinagdaan ng kalayaan ng Ireland. Maligayang pagdating sa digmaan ng mundo. Bago ang 1914 na natiling politikal na nakatali ang Ireland sa Westminster at ang pamamahala nito ay mula sa London, ngunit tumitindi na ang mga tensyon sa politika. Ang Irish Parliamentary Party sa pamumuno ni John Redmond ay dekadang nagtaguyod ng Home Rule, isang limitadong sariling pamahalaan sa loob ng United Kingdom. Pagsapit ng tag-init ng 1914 na ipasa na ang Government of Ireland Act na kilala bilang Third Home Rule Bill. Malapit na magkaroon ng sariling parlamento ang Ireland sa Dublin. Ngunit mariing tinutulan ang batas na ito sa Ulster sa hilaga ng Ireland kung saan ang karamihan ay protestante at unionista na natatakot na mapailalim sa isang katolikong nasyonalista na parlamento. Hindi rin nalimitahan sa mga talumpate o petisyon ang kanilang paglaban. Noong 1912 halos kalahating milyong tao ang lumagda sa Ulster Covenant na nangangakong tututol sa home rule sa anumang paraan na kinakailangan.
Sumunod na taon, nabuo ang Ulster Volunteer Force, isang paramilitary na organisasyon na ang mga miyembro ay hayagang nagsasanay. Noong 1914 matagumpay na naipuslit ng Ulster Volunteer Force ang mahigit 24,000 na rifle at milyon-milyong bala papasok sa Ulster sa tinaguriang land gun running operation. Tumugon din ang mga nasyonalista sa parehong paraan, binuo nila ang Irish Volunteers na determinadong tiyakin na may papatupad ang Home Rule. Mukhang nga sa bingit na ng panloob na alitan ng Ireland. Ngunit bago pa man magkaroon ng sagupaan, ang pagsiklab ng unang digmaang pandigdig noong Agosto 1914 ay biglang nagbago sa politikal na kalagayan. Ang pagpapatupad ng Home Rule ay pinagpaliban habang tumatagal ang digmaan. Ngunit hinikayat ni Redmond ang mga Irish volunteer na suportahan ang pagsisikap ng Britain sa digmaan, naniniwala siyang ang katapatan sa panahon ng digmaan ay gagantimpalaan ng sariling pamamahala sa panahon ng kapayapaan. Nahati ang volunteer sa panawagang mag-armas. Ang mga sumunod kay Redmond ay naging mga pambansang volunteer habang ang iilan ay nanatiling tinatawag na Irish Volunteer at pinanatili ang kanilang focus sa autonomiya ng Ireland. Sa kabuuan, mahigit 200,000 na mga Irish ang naglingkod sa puwersa ng Britanya noong digmaan na nagmula sa iba't ibang panig ng politika at relihiyon. Maraming dating Ulster Volunteer ang sumali sa ika-36 na Ulster Division habang ang mga nasyonalista naman ang bumuo sa hanay ng ika-10 at ika-16 na Irish Division. Dinala ng kanilang paglilingkod ang mga lalaking ito sa mga lugar ng matinding labanan ng malalaking kampanya ng digmaan. Noong 1915 lumapag ang ika-10 Irish Division sa Gallipoli, nakipaglaban hindi lang sa mga nakapwestong Ottoman, kundi pati na rin sa lagnat, sakit at matinding init. Isang taon ang lumipas, noong ika-1 ng Hulyo, 1916 naging pugon ng pagkawasak ang Somme para sa mga puwersa ng Britanya, na kilala bilang pinakamadugong araw na naitala sa kasaysayan ng militar ng Britanya. Sa kanilang bahagi, ang ika-36 Ulster Division ay nadamay sa madugong labanan, nagtamo ng matinding kasawian sa kanilang pag-atake sa Schwaben Redoubt. Sa unang araw pa lang, nagtamo sila ng humigit kumulang 5,000 na kaswalti, kabilang na ang halos 2,000 na namatay. Sa Western Front, parehong nasyonalista at unionistang Irish ay nagtiis ng walang tigil na artilyeriya, putukan, putik at kamatayan na nagdulot ng pagluluksa sa mga komunidad sa magkabilang panig ng hidwaan, ang nakakabiglang halaga ng tao ng digmaan. Habang libu-libong Irish ang nakipaglaban sa ibang bansa, nagdulot ng hirap at kaguluhan ang digmaan sa kanilang bayan. Tumaas ang presyo dahil sa kakulangan sa pagkain at panggatong at sumiklab ang mga alitan sa paggawa dahil mas mabilis ang inflasyon kaysa sahod. At noong 1916, binago ng Easter Rising ang politikal na pananaw ng mga tao. Noong Lunes ng Pasko ng Pagkabuhay, 1916, ilang daang armadong Republican ang sumakop sa mga kilalang gusali sa Dublin at idineklara ang isang republikang Irish. Maraming tao ang nanood lang na walang pakialam o may galit dahil tingin nila hindi napapanahon at pabaya ang pag-aaklas. Habang namamatay ang mga Irish sa France, pinigilan ng mga puwersang British ang pag-aaklas sa loob ng 1 linggo kapalit ng maraming sibilyang namatay at malawakang pinsala sa lungsod. Ngunit ang naging mahalaga ay ang mga nangyari pagkatapos. Ang pagbitay sa mga pinuno ng pag-aaklas sa mga sumunod na linggo ay nagdulot ng alon ng simpatya at galit na nagbunsod kina Patrick Pearse at James Connolly na maging mga martir para sa layuning nasyonalista. Sa mga huling taon ng digmaan, lalong bumilis ang politikal na radikalisasyon. Ang partidong politikal na Sinn Féin, na hindi naman direktang lumahok sa pag-aaklas, ay maling inakalang siyang nag-organisa nito ng marami. Yakap ng partido ang adikain ng mga Republikano, nananawagan ng ganap na kalayaan imbes na limitadong sariling pamahalaan lamang. Sa buong Imperyong Britaniko, lumalakas din ang mga katulad na kilusan sa India, Ehipto at iba pang mga kolonya, kabilang ang mga nagbalik na veterano at mga lider politikal. Binanggit nila ang prinsipyo ng sariling pagpapasya na itinaguyod ni Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos matapos ang digmaan. Pagsapit ng pagtigil ng putukan noong Nobyembre 1918, hindi na muling bumalik sa dati ang Ireland.
10,000 sundalong. Irish ang nagbalik sa kanilang bayan, kadalasan ay sugatan, walang trabaho, nagdadalamhati sa mga namatay nilang kasama o humaharap sa hindi tiyak na kinabukasan. Sa buong bansa, nag-iwan ng bakas ang digmaan, kahirapan sa ekonomiya, kakulangan sa pagkain at mga pamayan ng sugatan dahil sa pagkawala. Marami ang nadismaya sa Westminster matapos lumaban at mamatay para sa isang korona na tila malayo at walang pakialam. Sa kabila ng pagkadismaya na naigang pananabik na tila ang Irlanda ay nagpipigil ng hininga at ang baga ng pagbabago ay tahimik na nag-aalab, handang magliyab anumang sandali. Ang pangkalahatang halalan noong 1918 ay nagmarka ng isang napakalaking pagbabago sa politika ng Irlanda na ginanap pagkatapos ng unang bigmaang pandaigdig. Nakuha ng Sinn Féin ang 73 sa 105 na pwesto ng Irlanda sa British Parliament, isang resulta na hindi lamang pagtanggi sa Irish Parliamentary Party kundi isang malinaw na mandato para sa kalayaan ng Irlanda. Kapansin-pansin, nakuha ng Sinn Féin ang 25 pwesto ng walang kalaban na nagpapakita ng kanilang dominasyon sa mga pambansang balwarte ng Katimugang Irlanda. Ang tagumpay na ito sa eleksyon ay hindi lang basta tagumpay sa politika, kundi malinaw na senyales na nais ng mga botanteng Irlandes na kumawala sa pamumuno ng Britanya at lumipat patungo sa sariling pamahalaan. Bilang tugon sa napakalaking suportang ito, ang Sinn Féin. Nagtipon ang mga miyembro ng parlamento sa Dublin noong Enero 21, 1919 upang itatag ang unang Dáil Éireann, nang ibig sabihin ay Asambleya ng Irlanda. Ang revolusyonaryong bagong parlamentong ito ay magdedeklara ng kalayaan ng Irlanda na epektibong lumilika ng isang paralel na pamahalaan sa administrasyong Briton. Ang demokratikong programa ng unang Dáil ay naglatag ng pananaw para sa isang republikang nakabatay sa demokrasya at katarungang panlipunan na nagtakda ng bagong yugto sa politika ng Irlanda. Kasabay nito, ang mga Irish volunteer na naging mahalaga sa 1916 Easter Rising ay nagpalit ng pangalan bilang Irish Republican Army o Irregular. Sa ilalim ng pamumuno ng mga tulad ni Cahal Brewer at Michael Collins, ang Irregular ay gumamit ng mas organisado at mas estratehikong paraan ng armadong paglaban. Malinaw ang layunin nila, hamunin ang otoridad ng Britanya sa gerilyang digmaan at igit ang soberanya ng Ireland sa kanilang lupa. Ang pagbabagong anyo ng mga volunteer tungo sa Irregular ay nagmarka ng paglipat mula sa pasibong paglaban patungo sa aktibong pag-aaklas na naglatag ng pundasyon para sa armadong pakikibaka na siyang magtatakda sa digmaan para sa kalayaan. Ang unang mahalagang kilos ng armadong paglaban na ito ay naganap noong Enero 21, 1919 sa mismong araw na nagtipon ang unang Dáil. Sa Solo Hedbeg, County Tipperary, isang grupo ng mga miyembro ng Irregular ang nag-ambush sa dalawang Royal Irish Constabulary o Royal Irish Constabulary na mga konstabularyo, sina James MacDonnell at Patrick O'Connell, na nag-e-escort ng isang kargamento ng Gelignite. Nagresulta ang ambush sa pagkamatay ng mga konstabularyo at pagkakumpiska ng pampasabog. Ang pangyayaring ito ay malawakang itinuturing bilang opisyal na simula ng bigmaang pangkalayaan ng Ireland na sumisimbolo sa paglipat mula sa pampulitikang pagkilos patungo sa armadong pag-aaklas. Ang Solo Hedbeg na ambush ay hindi lang isang tactical na operasyon. Ito ay isang pahayag ng layunin. Ipinakita nito ang kakayahan at kagustuhan ng Irregular na makipaglaban ng direkta laban sa mga puwersa ng Britanya. Ang tagumpay ng ambush ay nagpasigla sa damdaming makabayan sa buong Ireland at nagsilbing huwaran para sa mga susunod na operasyon ng Irregular. Ito rin ang naging simula ng isang siklo ng karahasan at paghihiganti na lalo pang tumindi sa mga sumunod na taon. Habang parehong panig ay nagpakitang gilas sa laban para sa kinabukasan ng island, lalong tumindi at nagmadali ang labanan nang magsimula ang armadong paglaban noong unang bahagi ng 1919. Si Michael Collins, na nagsilbing direktor ng intelihensya ng Irregular, ay bumuo ng isang estratehiya na lampas pa sa karaniwang labanan. Isa itong labanan sa psikolohiya at impormasyon. Tulad ng kanyang sinabi kalaunan, malinaw ang layunin.
CP, nayon ay dumating na ang panahon para ituon natin ang ating pansin sa pinakamalagang bahagi ng ating trabaho, ang pagwasak sa English Secret Service. Ang huling layunin ko ay hindi lang basta mapawi ito sa pamamagitan ng lakas. Gusto kong palitan ito ng mas magaling at isang Irish na Secret Service. Ang paraan para magawa ito ay malinaw at nahati ito ng natural sa dalawang pangunahing bahagi. Gawing delikado para sa mga Irish na ipagkanulo ang kanilang mga kababayan at gawing nakamamatay para sa mga Ingles na pagsamantalahan sila. Wakas ng CP, si Collins ay magtatatag ng isang lihim na network ng intelihensya na mag-operate mula sa isang opisina sa Dublin sa 3 Crow Street na estratehikong nakapwesto malapit sa British stronghold, ang Kastilyo ng Dublin. Ang mga impormante, tagabasa ng code at mga espiya sa loob ng Royal Irish Constabulary at sibilyang administrasyon ay patuloy na nagbibigay sa irregular ng mahalagang impormasyon. Ang squad na siyang tawag sa kanila, isang maliit na unit ng mga operatiba, ay nagsagawa ng mga planadong pagpatay sa mga ahente ng intelihensya ng Britanya na nagdulot ng malaking paghina sa autoridad ng korona. Samantala, sa buong kanayunan, ang mga unit ng irregular ay nag-organisa ng mga mobile flying column, bahagyang armado at mabilis tumugon sa nakalap na impormasyon. Ang mga column na ito ay nagplano ng pananambang laban sa Royal Irish Constabulary at mga convoy ng militar ng Britanya, mabilis umatake at agad naglalaho bago dumating ang karagdagang puwersa. Malaki ang epekto ng mga gerilyang taktika sa balanse ng kapangyarihan, nanaig ang epektibo at lokal na kaalaman laban sa dami ng Briton. Ang administrasyong Briton na bahala sa lumalalang karahasan ay tumugon ng desperado at marahas na puwersa. Nag-recruit sila ng malakihan mula sa mga dating sundalo, bumuo ng mga unit na tinawag na Black and Tans dahil sa hindi tugmang uniforme ng madilim na berdeng pulis at kulay kaki ng sundalo. Kasama nila ang Auxiliary Division, isang mas elite na puwersa ng mga dating opisyal. Ang mga paramilitary na puwersang ito ay naging kilala sa kanilang mararahas na pagganti, pagsunog ng mga bahay, pagnanakaw sa mga negosyo at pagpapatupad ng malulupit na curfew. Isa sa mga pinakamasaklap na halimbawa ay ang panluloob sa Balbrigen noong Setyembre 1920 kung saan mahigit 50 gusali ang winasap at maraming sibilyan ang napatay. Bilang ganti sa isang pananambang ng irregular, ginawa ang mga ganting aksyon na ito para takutin ang mga komunidad na sinasabing sumusuporta sa irregular, ngunit madalas kabaligtaran ang epekto. Nagpapakilos ng galit at simpatya ng mga sibilyan para sa mga republikano, naging karaniwan ang mga sibilyang nadadamay dahil sa likas na katangian ng gerilyang digmaan. Ang irregular ay nagsusuot ng karaniwang damit kaya't nakikihalo sila sa mga baryo at bayan. Dahil dito, nahirapan ang puwersa ng korona na makilala ang mga mandirigma sa hindi lumalaban, kaya madalas na pagbibintangan at tinatarget ang mga sibilyan kahit walang kasiguraduhan. Ang sunod-sunod na pag-atake at ganting atake ay umabot sa matinding karahasan noong huling bahagi ng 1920. Noong umaga ng Nobyembre, 21 ang grupo ni Collins ay nagsagawa ng sabayang asasinsasyon laban sa network ng mga opisyal ng intelihensya ng Britanya. Sa Dublin, 15 lalaki ang napatay sa kanilang mga bahay o tinutuluyan na nagresulta sa halos pagkaubos ng tinatawag na Cairo Gang. Pinlano ng irregular ang mga pag-ataking ito na sabayan ng laban ng Gaelic football sa pagitan ng Dublin at Tipperary upang magamit ang malaking dami ng tao bilang pagkakataon para makatakas at maglaho. Gayunpaman, bilang ganti sa mga pagpatay nung umaga, ng hapon na yon, sinalakay ng mga puwersa ng korona ang Croke Park kung saan isinasagawa ang laban ng football. Walang babala, nagpaputok sila sa mga tao, pumatay ng 14 na sibilyan at marami pang nasugatan. Kabilang ng isang manlalaro ng football, si Michael Hogan, na ang pangalan ay nananatili sa Hogan Stand sa Stadium. Ngayon, ang madugong linggo na siyang naging tawag sa araw na iyon ay sumasalamin sa kalupitan ng labanan at sa lalo pang nagiging malabong hangganan sa pagitan ng mga mandirigma at ng mga sibilyan. Hindi ba ito isang planadong pag-atake ng Royal Irish Constabulary o ng mga auxiliary na lumaho? Ang pag-atake ay tila isinagawa bilang isang kolektibong parusa at pananakot na tinatarget ang mga sibilyan bilang tugon sa mga pagpatay noong umaga.
Sa halip na direktang umatake sa mga operatiba ng irregular sa praktika, ito ay isang gawa ng terorismo na layuning pigilan ang mga susunod na aksyon ng irregular kahit na walang pinipili at napatay at nasugatan ang mga walang armas na sibilyan. Ilang araw lang ang lumipas, isang bagong sagupaan ang lalong nagpasiklab sa apoy. Noong huling Nobyembre, pinangunahan ni Tom Berry ang lumilipad na unit ng irregular sa pananambang sa Kilmichael, County Cork. Kahit kulang sa gamit at bilang, nagdulot pa rin ang kanyang mga tauhan ng matinding pagkatalo sa mga auxiliary at nakapatay ng higit 100 sa kanila. Itinuring ang tagumpay na ito bilang patunay na hindi matatalo ang mga puwersa ng Britanya, ngunit kasindilim din ang mga sumunod na pangyayari. Ang ulat ng mga bihag na pinatay matapos sumuko at mabilis na pagganti ng puwersa ng Britanya sa mga kalapit na lugar ay nagpalala ng pagdurusa ng mga sibilyan sa gitna ng tagumpay ng militar. Pagsapit ng katapusan ng 1,900 at 20 naglahon ng hangganan sa pagitan ng mga mandirigma at sibilyan at pareho mga rural at urban na lugar ay nilamon ng paulit-ulit na pananambang, pagganti at pagdurusa. Napilitan ang mga sibilyan na pumili ng panig sa politika, anuman ang kanilang paniniwala, at naipit sila sa armadong laban at kolektibong parusa. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pag-aagawan ng teritoryo, kundi para na rin sa kaluluwa ng araw-araw na pamumuhay sa Ireland. Ang matinding labanan ng gerilya noong 1920 ay nagdulot ng labis na pagod at pagkapuwersa sa politika ng magkabilang panig. Noong kalagitnaan ng 1921, naging larangan ng labanan ng Ireland hindi lang sa teritoryo kundi pati sa tibay ng loob at lehitimo. Namayani ang pakiramdam ng pagkakapat. Wala sa mabilis na pag-atake ng irregular o sa malulupit na pagganti ng Britanya ang nagbunga ng tiyak na resulta. Lalong naging kritikal ang opinyon ng publiko sa Britanya tungkol sa labanan na nag-ambag sa lumalakas na pagtulak para sa negosasyon. Noong ika-11 ng Hulyo, 1921 na kabisa ang tigil putukan na nagbigay hudyat ng pansamantalang paghinto. Maraming voluntaryo ng irregular ang umatras habang nanatili ang puwersa ng Britanya sa kanilang barracks. Marami ang nakita itong tigil putukan bilang pansamantala, hindi tunay na kapayapaan. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang formal na negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng Ireland at Britanya. Matapos ang matagal na diplomasya, nilagda ng kasunduang Anglo-Irish sa London noong Disyembre 6, 1921. Ayon sa mga nilalaman nito, magiging Irish Free State ang Ireland, isang sariling namamahalang dominyo sa loob ng British Empire, katulad ng Canada o Australia. Bagaman umatras ang mga tropa ng korona mula sa karamihan ng bansa, inatasan ng kasunduan ang pagpanunumpa ng katapatan sa monarko ng Britanya bilang pinuno ng estado. Pinagtibay din nito ang patuloy na pagiging bahagi ng Northern Ireland sa United Kingdom habang nananawagan ng isang boundary commission upang tukuyin ang eksaktong hangganan. Bagaman may otonomiya ang kasunduan, hindi nito natugunan ang layunin ng mga Republikano. Ang Dominion status at ang panunumpa ay naging particular na kontrobersyal na nagdulot ng matinding debate. Ayon kina Eamon de Valera, isang kilalang pro-Irish na lider pampolitika at ng kanyang mga kaalyado, ang mga probisyong ito ay pagtataksil sa republika na ipinahayag noong 1916. Ang pagkakahati sa nasyonalistikong kilusan ay nagpalalim ng ideolohikal na hidwaan at naglatag ng pundasyon para sa higit pang tunggalian. Ang tigil putukan at kasunduan ay nagpatigil sa hayagang labanan laban sa Britanya, ngunit iniwan nitong hati ang Ireland. Para sa ilan, ito ang pagsilang ng kalayaan, para naman sa iba, ito ay pagtataksil sa republika. Habang nagsinibang tuwa at pait, nagsimulang mabasag ang marupok na pagkakaisa na nagpanatili sa kanilang pakikibaka na nagtulak sa Ireland sa panibago at mas mapait na tunggalian. Ang labanan ay hindi na laban sa imperyo, kundi laban na sa sariling kababayan. Sa pagpapatibay ng kasunduan noong Enero, 1922 sa pamamagitan ng makitid na boto na 64 laban sa 57 sa Dáil Éireann, nahati ang Sinn Féin at ang irregular ayon sa kanilang paniniwala. Tinanggap ng mga taga-suporta ni na Michael Collins at Arthur Griffith ang kasunduan bilang praktikal na hakbang, Dominion status at pagtatapos ng digmaan laban sa Britanya. Samantalang ang mga matitigas na Republican,
Pinamumunuan ni Eamon de Valera at Liam Lynch ay nakita ito bilang pangtataksil sa Irish Republic na ipinahayag noong Easter Rising. Ang ideolohikal na pagkakahating ito ang sumira sa kilusan, nakakapanalo lang sa digmaan para sa kalayaan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang paksyon ay mabilis at mapanganib na tumindi. Noong Abril 1922, humigit kumulang 200 miyembro ng Anti-Treaty Irregular ang sumakop sa Four Courts sa Dublin, ang simbolikong puso ng kapangyarihang hudisyal ng mga Briton. Umaasang mag-uudyok ng mas malawak na labanan na maaring magpabagsak sa rehimen ng kasunduan at muling magsimula ng isang ganap na rebolusyong republikano. Ang kanilang pananakop ay pinatplanuhan at naganap sa maselang yugto bago tuluyang mapagtibay ng bagong malayang estado ang kapangyarihan nito. Samantala, parehong nagmanyobra sa politika at militar ang magkabilang panig. Isang kasunduan sa eleksyon noong Hunyo na pinamagitan ni Collins at de Valera ay naglayong ipagpaliban ang sagupaan. Pinayagan ang pro at anti-kasunduang kandidato ng Sinn Féin na tumakbo ng magkasama. Mga kandidatura na batay sa umiiral na representasyon sa DILE na walang direktang mandato tungkol sa kasunduan mismo, ngunit nanatili ang hindi pagkakatiwalaan, kinumpirma ng halalan ang lakas ng mga pro-kasunduan, ngunit kakaunti lang ang nagawa upang mapaglapit ang ideolohikal na agwat. Samantala, dumami ang mga armadong pagtutunggali sa buong bansa, ang mga garison ng gobyerno, mga kampo at mga himpilan ng mga republikano ay naging mga sentro ng tensyon. Ang Four Courts ay naging isang napakadelikadong simbolo ng nalalapit na hidwaan sa pagitan ng dating magkakampi. Pinilit ng pamahalang Briton ang pansamantalang pamahalaan na kumilos dahil nakita nilang lumalabag sa kasunduan at nagbabanta sa katatagan ang okupasyon ng gusali. Pagsapit ng tagsibol ng 1,900 at 22 ang Ireland ay nasa 100. Ang isang landas ay patungo sa pagpapatatag ng malayang estado ayon sa mga kondisyon ng kasunduan, habang ang isa naman ay patungo sa isang watak-watak na republika na nakaugat sa mga prinsipyo ng 1,916. Habang pinatatalim ng magkabilang panig ang kanilang mga posisyon, hindi lang sa salita kundi pati sa armas at tao, naghanda ang bansa sa pagbagsak ng anumang marupok na kapayapaan at sa pagbulusok patungo sa digmaang sibil ng Ireland. Sa mga unang oras ng Hunyo 28, 1,922 nagising ang Dublin sa dagundong ng artilyerya. Ang pansamantalang pamahalaan, matapos maubos ang lahat ng pampulitikang paraan, ay naglunsad ng malawakang pag-atake sa Four Courts na noon ay hawak ng mga puwersa ng anti-kasunduang irregular. Hindi basta-basta ginawa ang desisyong ito. Sa ilang linggo, nilabanan ni Michael Collins ang pressure ng Briton na kumilos dahil alam niyang ang armadong pag-atake sa dating kasamahan ay maaring magdulot ng digmaang sibil sa Ireland. Ngunit ang okupasyon ng Four Courts ng mga matitigas na Republican at ang pagdukot nila sa pro-treaty na general na si J.J. O'Connell ay napilitan siyang kumilos. Sa tulong ng mga field gun na ibinigay ng mga Briton, sinimulan ng National Army ang pambobomba sa gusali. Winasak ang mga pader nitong granite at sa simbolikong paraan ang pagkakaisa ng Irish Revolutionary Movement. Ang labanan sa Dublin ay tumagal ng halos 1 linggo. Pagsapit ng Hunyo, 30 wasak ng Four Courts, nahuli na ang mga tagapagtanggol nito at halos buong lungsod ay kontrolado na ng Free State. Ngunit hindi lang pisikal ang naging kapalit nito. Ang pagsabog na sumira sa Public Records Office na nagbura ng daan-daang taon ng kasaysayan ng Ireland sa isang iglap ay naging isang malungkot na metapora para sa pagkawasak ng revolusyonaryong pagkakaisa. Sa mga sumunod na linggo, pinagtibay ng pro-kasunduang Free State ang kanilang kontrol sa mga pangunahing bayan at lungsod. Ang Cork, Limerick at Waterford ay bumagsak lahat ng sunod-sunod. Ang National Army, na mas mahusay ang armas at unti-unting masanay, ay nanaig laban sa watak-watak at lokal na organisadong mga puwersang laban sa kasunduan, ngunit nanatiling mailap ang pampulitikang katatagan. Noong 12 ng Agosto, 1922 si Arthur Griffith, Pangulo ng Pansamantalang Pamahalaan sa Ireland, ay biglang namatay dahil sa pagdurugo sa utak. Pagkatapos, makalipas lamang ang 10 araw, si Michael Collins ay napatay sa isang pananambang sa Balnablar sa County Cork. Ikinaulat ng bansa ang kanyang pagkamatay sa isang liblib na lambak sa inaakalang karaniwang pagbisita. Sa pagkawala ng dalawang pangunahing leader nito, ang malayang estado ay lalong umasa sa kapangyarihang militar.
Pagkatapos, ang digmaan ay lumipat sa labanan ng mga gerilya sa kanayunan na ginaya ang mga taktika ng digmaan para sa kalayaan, ngunit wala ng suporta mula sa nakararami. Ang mga unit na laban sa kasunduan ay nagsagawa ng mga pananambang, asasinasyon at mga gawaing paninira, winasak ang mga linya ng tren, sinira ang mga tulay at tinarget ang mga opisyal ng malayang estado. Bilang tugon, pinahintulutan ng pamahalaan ang pagbitay ng walang paglilitis. Ang una sa mga ito ay si Erskine Childers, isang dating diplomat ng Britanya na naging propagandista ng mga Republikano na binaril noong Nobyembre 1922 matapos siyang mapatunayang nagkasala ng isang militar na hukuman dahil sa pagdadala ng maliit na baril. Nakakatawang isipin, ang baril na ito ay regalo mismo ni Michael Collins. Noong Disyembre, 4 na kilalang Republikano sina Rory O'Connor, Liam Mellows, Richard Barrett at Joe McKelvey ay binitay sa Mount Joy Prison bilang ganti sa pagpatay kay pro-treaty Teaktadala Sean Hales. Ito ang simula ng bagong madilim na yugto ng digmaan kung saan gantingsala ang umiral sa halip na hustisya at malabo na ang pagitan ng militar at politikal na pamumuno. Tulad ng napansin ng historiador na si Tom Garvin at quote, ang digmaang sibil sa Ireland ay hindi lang isang labanan ng militar, ito ay isang pagsasanay sa politikal na eliminasyon. End quote. Ang karahasan sa kanayunan ng Ireland ay naging lalo pang mabagsik at malupit. Sa Kerry, nagsagawa ang mga unit ng National Army na malulupit na pagganti laban sa mga nahuling mandirigmang laban sa kasunduan. Sa Boli, Sedi. Noong Marso, 1,123 na bilanggo ang iginapo sa isang mina at pinasabog bilang ganti sa isang lokal na pananambang. Isa lang ang nakaligtas, si Stephen Fuller. Nagpatotoo si Fuller kalaunan. Quote, pinatay sila. Simple lang. End quote. Nang tanungin siya tungkol sa digmaang sibil, sinabi niyang, iyon ang mahirap na bahagi nito. Mga Irish na lumalaban sa kapwa Irish at magkakapatid na naglalaban kahit na end quote. Ang mga baga ng digmaang sibil ay tuluyang lumamig noong tagsibol ng 1,923 nang simulang tanggapin ng pamunuan ng anti-treaty irregular na wala nang saysay ang karagdagang paglaban. Ang pagbabagong daan ay dumating na mamatay si Liam Lynch, ang punong kawani ng irregular noong Abril 10, 1923 sa isang sagupaan sa mga bundok ng Knockmill down sa County Tipperary. Ang kanyang pagpanaw ay nagwasak sa moral ng mga puwersang anti-treaty na naging hudyat ng simula ng katapusan. 10 araw matapos nito, si Frank Aiken ang namuno sa isang mahalagang pagpupulong ng ehekutibo ng irregular sa County Tipperary. Noong ika-30 ng Abril, idineklara niya ang pagtatapos ng mga opensibang operasyon at sa halip ay nanawagan ng tigil putukan. Bagamat may mga labanan pa ring nagpatuloy sa ilang mga lugar, nagsimula na ang formal na pagtigil ng labanan. Makalipas ang wala pang isang buwan, noong Mayo 24, 1923, naglabas si Aiken ng tinaguriang Dump Arms Order na nananawagan sa mga voluntaryo ng irregular na ibaba ang kanilang mga armas at umuwi na sa kanilang mga tahanan. Ito ang naging praktikal na pagtatapos ng digmaang sibil hindi dahil sa tagumpay kundi sa tinanggap na kapayapaan. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay puno ng pangamba. Ang malayang estado ay lumitaw na pisikal na nagwagi at namamayani sa politika. Ang kanilang autoridad ay hindi na tinutulan sa buong bansa. Gayunpaman, malalim pa rin ang sugat na iniwan ng labanan. Halos 10 buwan ng gerilyang kampanya ang nag-iwan ng malalalim na sugat sa mga komunidad, pagkakawatak-watak ng pamilya, pagdurusa ng mga sibilyan, at trauma ng mga biglaang pagbitay. Lahat ay nakaugat sa pamana ng nawasak na tiwala. Bagaman bumalik ang kaayusan, nanatiling mailap ang pagkakasundo. Napatuloy ang bagong estado, taglay ang bakas ng pagpatayan ng magkakapatid sa pundasyon nito. Ang pakiramdam ng tagumpay ay may kasamang bigat ng dalamhati at ang katahimikan ay bumalot hindi bilang kapayapaan kundi bilang isang panandaliang marupok na pahinga. Bago pa man magsimula ang pagtatayo ng bansa, malalim at matagalang epekto ang iniwan ng digmaang sibil ng Irlanda. Hinubog nito ang politika at pagkakahati ng lipunan sa maraming henerasyon. Ang labanan na nag-ugat sa magkaibang pananaw sa kasunduang Anglo-Irish
ay hindi lang nagtulak sa direksyon ng kalayaan ng Irlanda, kundi nagpatibay rin ng mga pagkakahating nakaapekto sa landas ng bansa sa hinaharap. Pagkatapos ng digmaan, ang mga pabor at tutol sa kasunduan ay naging dalawang nanghingibabaw na partido politikal. Ang panig na pabor sa kasunduan na pinamunuan ni na Michael Collins at Arthur Griffith ay naging Tuman na Gael, na kalaunan ay naging Fine Gael. Itinuring ng partidong ito ang sarili bilang tagapagtanggol ng kasunduan at ng bagong tatag na Irish Free State, na binibigyang diin ng pamahalaang konstitusyonal at katatagan. Sa kabilang banda, ang panig na laban sa kasunduan na pinamumunuan ni Eamon de Valera ay bumuo ng Fianna Fáil noong 1926. Sa simula, sumunod ang Fianna Fáil sa patakaran na abstentionism, ngunit kalaunan ay pumasok din sila sa Dáil Éireann na naging mahalagang pagbabago sa politika ng Ireland. Ang tunggalian sa pagitan ng Fine Gael at Fianna Fáil na nag-ugat sa kanilang pinagmulan noong digmaang sibil ang siyang humubog sa diskursong pampulitika ng island sa malaking bahagi ng ika-20 siglo at patuloy pa ring nakakaimpluwensya sa kalagayang pampulitika hanggang ngayon. Ang pagkakahati ng Ireland, bunga ng digmaang sibil, ang nagtatag sa Hilagang Ireland bilang hiwalay na entidad sa ilalim ng Britanya. Pinatibay ng pagkakahating ito ang linyang pampulitika at sekta. Ang mayoryang protestante sa Hilagang Ireland ay pumapanig sa United Kingdom habang ang mayoryang katoliko sa malayang estado ay naghangad ng soberanya. Ang pagkakahati ay hindi lamang naghiwalay sa isla ayon sa heograpiya, kundi nagtanim din ng mga binhi ng alitan na magpapakita sa mga susunod na sigalot. Pinakakitang-kita ang pamana ng pagkakahati noong The Troubles, isang marahas na etno-nasyonalistikong sigalot sa Hilagang Irlanda na tumagal mula huling bahagi ng 1960 hanggang 1978 at umabot pa sa mga lugar sa loob ng Republika ng Irlanda, Inglaterra at ilang bahagi ng Europa. Ang pagkakahati ay nagdulot ng tensyong sektaryan, malawakang karahasan at lumalalim na kawalan ng tiwala sa mga komunidad. Ang pakikibaka ng Irlanda para sa kalayaan na humantong sa digmaang sibil ay naging isa sa unang halimbawa ng kolonyal na paghihiwalay noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Sa kalaunan, humantong ito sa pagiging republika ganap na humiwalay sa British Commonwealth noong 1949 at naging tanging bansa na hindi muling sumali pagkatapos ang paglalakbay ng bansa mula sa pagiging kolonya ng Britanya hanggang sa pagiging malayang republika ay sumasalamin sa mas malawak na mga kilusan ng dekolonisasyon na nagaganap sa buong mundo. Gayunpaman, ang landas ng Irlanda ay natatanging tinampukan ng panloob na tunggalian na nagpapakita ng mga komplikasyon sa pag-abot ng kalayaan sa gitna ng mga ideolohikal na pagkakahati. Ang digmaang sibil sa Irlanda ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa na humubog sa mga institusyong pampulitika, estrukturang panlipunan at ugnayang panlabas nito. Bagamat nagresulta ito sa pagkakatatag ng isang malayang estado ng Irlanda, napakalaki ng naging kapalit nito. Ang mga pagkakahati at alitan na nagmula sa digmaang sibil at pagkakahati ng Irlanda ay nag-iwan ng matagalang mga pamana na nakaimpluwensya sa takbo ng kasaysayan ng Irlanda sa buong ika-20 siglo at lampas pa. Ang mga alingaunggaw na magulong panahong ito ay patuloy na naririnig hanggang ngayon na nagpapaalala sa atin ng mga komplikasyon at hamon na kaakibat ng paghahangad ng pambansang pagkakakilanlan, pagkakaisa at kalayaan.